si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, employment rate sa bansa pumalo na sa 96.9%. 3 milyong botanteng Pilipino, target ng COMELEC sa 2025. DOTR, tinitingnan ang posibilidad na maglagay ng biometrics sa paliparan. PBBM, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng El Nino. VP Sara Duterte, nilinaw na walang planong magsampa ng kaso kay Las Cañas. Cybercrime rate sa Pilipinas tumaas ng 68.98%. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pinakaunang balita ngayong linggo, mula sa 120 araw ay gagawin na lamang na 45 araw ang pag-aproba ng Food and Drugs Administration sa mga generic drugs. Ito ang kinumpirma ni FDA Director General Samuel Zacate na kasalukuyan na itong nasa proseso alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit paglilinaw ni Zacate, ang pagbawas ng panahon ng proseso ay hindi nangangahulugan na mababawasan na ang mga kailangang ipasang requirements. Samantala, inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pinakamababang unemployment rate sa bansa magmula 2005 na nasa bahagdan ng 3.1%, kung saan mayroon namang 96.9% employment rate na mas mataas sa nakaraang taon. Ayon sa DOLE, ito ay bunsod ng gumagandang kalidad ng trabaho sa bansa bilang kaugnay ng layunin sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Samantala, ang mga salary workers ang may pinakamalaking kontribusyon sa nasabing pagbaba ng bahagdan sa unemployment, gawa ng 1.45 million jobs na mayroon ngayong taon. Sa ibang sapin, target ng COMELEC ang 3 milyong Pilipino na magparehistro bilang mga bagong botante para sa 2025 midterm elections. Inaasahang gaganapin sa Mayo ang naturang halalan, kung saan ikinatuwa naman ng COMELEC ang dagsa ng mga aplikante sa 2,000 registration sites nito. Ito ay kasunod ng pagsisimula ng voter registration noong Lunes, 12 ng Pebrero na magpapatuloy hanggang Setyembre. Kaugnay na balita, nakapagtala ng halos 89,000 voters application ang COMELEC sa unang araw pa lamang ng voter registration period nitong Lunes. Mula sa lalawigan ng Calabarzon ang may pinakamaraming bilang ng mga nagparehistro na sinundan naman ng National Capital Region at Central Luzon, gayon din sa Central Visayas at Ilocos Region. Inaasahan na mas darami pa ang magpaparehistro na magiging epektibo hanggang 30 ng Setyembre. Upang masiguro ang kaligtasan at seguridad sa pantalan, ay naglagay ng mga baggage x-ray machine sa Tagbilaran Port ang Philippine Ports Authority o PPA. Ito ay nagsisilbing aksyon na rin para maiwasan ang pagpasok ng mga kontrabando, kaya't isinagawa ni Acting Port Manager Francis Peñaranda ang inspeksyon sa paglalagay ng mga x-ray machine. Ang paglalagay ng mga ito ay nangyari noong Lunes, 12 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kaugnay pang balita, para mapadali ang proseso ng mga pasahero ay tinitignan ng Department of Transportation o DOTR ang paglalagay ng biometrics sa paliparan. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Inilahad ni Department of Transportation o DOTR Undersecretary for Aviation and Airport Sector Roberto Lim ang posibilidad na maglagay ng biometrics sa mga paliparan. Pahayag ni Lim, mas epektibo itong paraan para mapabilis ang proseso sa mga pasahero na papasok sa paliparan patungong check-in at boarding. Kaya tinitingnan din ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Davao International Airport Authority o DIAA na maisakatuparan ang pilot operation nito.
Naniniwala naman si Lim na ang teknolohiya na ito ay magpapabuti sa Philippine airport experience ng mga dumadayo at mga kapwa Pilipino. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Panibagong pagtaas na naman ng presyo sa produktong petrolyo ang aasahan ng mga motorista sa susunod na linggo. Partikular na rito ang gasolina na tataas ng 50 centavos mula sa 1.40 centavos kada litro, habang ang diesel at kerosene naman ay lalarga ng 40 centavos mula sa 1.20 centavos kada litro. Inaasahan itong tataas sa Martes, ika-20 ng Pebrero sa ilang kumpanya ng langis. Susunod sa News Force. DOT inilunsad ang half-on, half-off entertainment hub. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa kabila ng nararanasang epekto ng El Nino, tiniyak ng Administrasyong Marcos na sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi naman suliranin ang supply ng pagkain sa bansa. Ito'y kahit nakasalukuyan ng nararanasan sa ilang bahagi ng Pilipinas ang El Nino. Ayon sa kasalukuyang datos, mahigit 100 milyong piso na ang nasisirang palayan at mahigit 10 milyong pisong halaga naman ng mais. Paglilinaw naman ni Assistant Secretary on Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, ang mga nasirang mais ay mula sa Region 6 at 9 lamang, kung saan may tuturing na maliit na halaga. Ayon sa Pag-asa, magtatagal ang El Nino hanggang sa Abril. Samantala, ayon sa mga datos ay mula sa nakaraang ulat na 50 lugar ang maapektuhan ng tagtuyot, ay bumaba na lamang ito sa 41. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Isang maugong na balita, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala siyang planong kasuhan si dating Davao Police Officer Arturo Las Cañas matapos akusahan ng bise na nasa likod umano ng Davao Death Squad. Sa halip kung totoo man umano ang paratang ni Las Cañas, hinamon ni VP Sara na siyaan niya ang magsampa ng kaso. Matatandaang itinanggi ng bise ang aligasyon at sinabing paninira lamang umano ito upang mapasama siya kung matutuloy ang investigasyon ng International Criminal Court sa bansa. Sa ibang issue naman, iginiit ng Department of National Defense na walang karapatan ng China sa pagbabanta nito sa Pilipinas ukol sa mga aksyong mga ginagawa sa pinag-aagawang teritoryo. Alamin ng detalye mula kay Francis Riodique. Matatandaang naglabas ng pahayag si Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na binabalaan ng Pilipinas na huwag makipaglaro ng apoy pagdating sa issue ng Taiwan. Ngunit mariin itong iginiit ng Department of National Defense. Aniya wala naman umanong karapatan ang China na magbanta sa Pilipinas, lalo na kung ang usapin naman ay sa sariling teritoryo nito. Umugong muli ang isyong ito dahil sa utos ni DND Secretary Gilbert Teodoro sa Armed Forces of the Philippines o AFP na dagdagan ng presensya nito at mga infrastruktura sa Batanes kung saan 200 kilometro ang layo mula sa Taiwan. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andolong, ang Batanes ay parte ng Pilipinas kaya naman walang jurisdiksyon ng China kung ano ang nais gawin ng pamahalaan rito. Paglilinaw pa niya, ang utos ni Secretary Teodoro ay para lamang mas mapalakas ang depensa ng bansa at hindi para magsimula ng isang gyera. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Buhat ng convenience na hatid ng mga electronic vehicles sa mga mamamayan, kasabay rin ito ang pagdami ng mga tumatangkilik dito.
Ngunit lubos na ikinabahala ng ilang ahensya ng gobyerno ang paggamit ito sa mga national road na nagiging sanhi ng ilang road accidents at pagbigat ng daloy ng trapiko. Ang detalye ay yan ang tunghayan sa aking ulat. Ikinabahala ng ilang ahensya ng gobyerno ang pagdami ng mga electronic vehicle na dumadaan sa mga national road. Kaugnay nito ay may mangilan-ngilang obserbasyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa iba't ibang parte ng Metro Manila kung saan ang mga e-vehicle ay nagsanhi ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ilan pa sa mga kuha ng ahensya ay ang mga gumigit ng e-bike sa South Luzon Expressway at ilang mga highway. Lubos pang ikinabahala ng MMDA at ilang ahensya ay ang mga menor de edad at mga estudyanteng nagmamaneho nito. Anila sapagkat walang lisensya at hindi sumailalim sa mga eksaminasyon, hindi nila alam ang traffic rules and regulations na maaaring maging dahilan ng aksidente. Dahil dito, nais nilang i-regulate ang pagkakaroon ng lisensya at rehistro para magkaroon ng kaliwanagan sa pulisiya at kaligtasan na rin ng mga mamamayan. Yan po ay i-address namin, pagtutulong-tulungan po namin, i-consolidate po namin yung mga regulations din ng mga LGUs. At ganoon din po para po maging comprehensive. Isa pa sa mga dahilan kung bakit nais magkaroon ng mga regulasyon hinggil sa mga e-vehicle ay dahil nahihirapan silang magpatupad ng batas trapiko buhat ng walang lisensya at hindi rehistrado ang mga ito kaya't hindi maaaring tiketan sa bayulasyon. Ngunit ayon sa kanila, may mangilan-ngilan ng bayan sa iba't ibang panig ng bansa ang nag-i-impound sa mga e-vehicle road violators. Habang sa syudad ng Caloocan naman, na isa sa mga nag-request ng registration ay nakapagtala ng 18,000 e-tricycles. Sa kabilang banda, sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Teofilo Guadis III na isa itong hadlang sa paglulunsad ng mga modernized jeepney sapagkat sila ay umaagaw ng mga pasahero. Samantala, ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang pagpapatupad ng regulasyong ito ay whole-of-government approach at para sa buong bansa. 4136 ay yan ang batas ng LTO. Malinaw naman doon na lahat ng mga motorized vehicle na ginagamit sa lansangan, public highways, ay kailangan rehistrado sa LTO for Electric Vehicle Development Act. No? Ang national roads naman na ginagamit nila. No? So kailangan malinawan namin kung saan ba sila pwede at saan sila hindi pwedeng gamitin. That has to be clarified because of the new law. Sa kabilang dako, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, sa ngayon ay magbabase muna sila sa mga existing ordinances ng mga LGU hinggil sa pagpapatupad ng batas trapiko sa mga e-vehicle. Kung sakali mang magkaroon ng aksidente, ito ay sa pangangalaga na ng pulisya kung saan pag-uusapan na rito ang mga posibleng kaharaping kaso mula sa insidente. Sa panig naman ng isang e-trike driver, sang-ayon ito sa mga iminumungkahing regulasyon. Yung iba po kasing driver ng e-bike, nasa gitna po, takot disgrasya. Samantala, upang mapabilis ang pagtugon sa bagay na ito, nakatakdang isumite sa DOTR sa susunod na linggo ang rekomendasyon sa mga ipatutupad na regulasyon. Mula rito sa Pasig City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kasabay ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya ay ang pagbabago din ng mga modus o krimen. Ito'y matapos makapagtala ang Philippine National Police ng malaking pagtaas ng cybercrime rate sa Pilipinas. Narito si Francis Rodrique para sa kabuwang ulat. Dahil sa patuloy na pagtuklas sa mga makabagong teknolohiya, kahit ang mga modus o krimen ay nagiging teki na rin. Ito ay matapos makapagtala ang Philippine National Police o PNP ng napakalaking pagtaas ng cybercrime rate sa bansa. Mula sa 11,523 na insidente ng cybercrime noong 2022 ay pumalo na sa 19,472 sa taong 2023. Kung susumahin, 68.98% ang increase rate na ito na nakababahala dahil ang datos na ito ay galing sa magkasunod lamang na taon. Ibig sabihin nito, tinatayang mahigit 50 ang naitatalang cybercrime sa isang araw noong nakaraang taon.
Nangunguna sa mga insidenteng ito ang mga online scams na mula sa 7,208 na kaso noong 2022 ay dumoble ito dahil noong 2023 ay naging 14,030 na kaso na ito. Matatanda ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang paglaban sa cybercrime. Ayon sa PNP, mas paigtingin pa nila ang kampanyang ito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng cybercrime training mula sa regional station level hanggang sa mga municipal station level. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa mga bumabiyahe laban sa mga scammers kung saan binigyang diin na libre ang Electronic Travel Declaration System o e-travel. Ito ay muling ipinaalala dahil sa umano'y pangongolekta ng bayad sa mga pasahero na nagkakahalaga ng 3,000 hanggang 5,000 piso sa mapanlinlang na websites. At para opisyal at ligtas na makapagparehistro, pumunta lamang sa tanging opisyal na website na nakatala sa inyong TV screen. Food packs para sa mga pamilyang apektado sa banta ng El Nino. Yan ang tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Danisa Lopez para sa kabuuang detalye. Patuloy na sinisiguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang naapektuhan ng El Nino. Pahayag ni DSWD Undersecretary for Disaster Response Management Group o DRMG Diana Rose Cahipe, handa ang kagawaran na matulungan ang mga apektado sa pamamagitan ng pamamahagi ng Family Food Packs o FFP sa mga lokalidad. Bahagi naman ni Special Assistant to the Secretary for DRMG and Concurrent Director of National Resource and Logistics Management Bureau o NRLMB, Leo Quintilla, isinasagawa na ang Relief Prepositioning Agreement kasama ang mga lokal na pamahalaan. Kabilang din dito ang pagsisiguro na mapanatili ang kalidad ng preposition goods para ligtas na mapakinabangan ng mga apektado. Ayon naman kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Romel Lopez, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng whole of nation, whole of a government approach para matiyak na walang kababayan ang maiiwan sa gitna ng El Nino. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang inaugural ceremony ng Philippines Hop-on Hop-off Entertainment Hub. Tampok sa nasabing entertainment hub ang 13 itinalagang bus stop sa Ninoy Aquino International Airport Terminals 1, 2 at 3, Newport World Resorts, City of Dreams, Ayala Malls, Manila Bay, Parcal, Okada, Manila, Soler Resort, Lux Duty Free, MOA Main Stop, SMX Convention Center at MOA Seaside. Ayon sa DOT, ang Philippines Hop-on Hop-off Travel by the Hubs ay isang flexible tour program na magbibigay ng maginhawang transportasyon para sa mga turista upang tuklasin ang iba't ibang mga atraksyon sa mga lungsod ng Metro Manila. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, employment rate sa bansa pumalo na sa 96.9%. 3 milyong botanteng Pilipino, target ng COMELEC sa 2025. DOTR, tinitingnan ang posibilidad na maglagay ng biometrics sa paliparan. PBBM, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng El Nino. VP Sara Duterte, nilinaw na walang planong magsampa ng kaso kay Las Cañas. Cybercrime rate sa Pilipinas tumaas ng 68.98%. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork.
Ako si Princess Castro at ito ang News Force.